Ayun, Happy Valentine's Day. So, kagaya na ginawa ni Drew sa Facebook na parang konting kwentuhan lang, kwentong usapan since Valentine's Day nga. So, Happy Hearts Day to everyone kung may partner ka man o kung wala ka mang partner, okay lang. And habang nag-usap tayo, pakainin ko rin yung isa pang love ko sa buhay. Ayan, pangalan niyan si Tubsy. Si Tubsy ay isang Aspin at nagugutom na siya, nagagalit na siya dahil andito na yung food niya. So, Happy Valentine's Day ulit. Kung may comments kayo about sa pag-ibig o hindi sa pag-ibig or may tanong kayo in general about me, about sa campaign, about kay Tubsy, about sa buhay-buhay, lapag nyo lang dyan and we're gonna try and answer para may celebration din tayo kahit maliit ng Valentine's Day. Ayan. So, ito si Tubsy ay 12 years old na. So, Aspin senior na and galit na rin dahil medyo late na yung lunch niya. And ang kanyang lunch ay mix ng rice, mix ng kibbles o dog food, and meron ding human food. Konti lang. Nakahalo lang dyan. Ayan. Normally, iniiwan ko lang sa lapag yung food niya and he's okay to eat. Pero now, since parang sinishare ko yung other love ko, etong si Tubsy, ayan, hinahawakan ko siya. So, pero hindi normal na hinahawakan ko siya. Like, before I used to, pero tinamad na ako since malaki na naman siya. And the reason why medyo delicate yung sa dogs namin ay dahil matanda na nga siya, he's 12, very senior and disabled na rin siya, meaning hindi na siya nakakalakad on his hind legs. So kung makikita nyo, ayan, medyo nakaupo na lang siya. He can't stand up anymore. So yun. Siyempre nagbibigay kami ng medicine and we tried buying a wheelchair din for him, pero medyo vicious tong dog na to. Nangangagat siya. He doesn't like to be held by anybody, kahit yung mga amo niya. So ayan, nasarap siya. So salamat sa mga nanonood. Sana nakapag-lunch na kayo. Si Tubsy, late yung lunch niya. Comment kayo if you have any questions about Valentine's or comments about Valentine's. If you want, I guess, life tips or advice na may kinalaman sa Parañaque, walang kinalaman sa Parañaque, may kinalaman about me, or walang kinalaman about me, just kwentuhan lang tayo, usapan lang since Valentine's naman. I know majority of you ay nasa trabaho, I guess, or nakauwi na ng medyo maaga, or nag-day off because of Valentine's. But yeah, comment away. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako si Eric Martinez and tumatakbo ako as an independent, proudly independent, na counselor o konsehal dito sa syudad ng Parañaque. Ayan. When we say independent, ibig sabihin wala tayong pangkat, hindi tayo Olivares, hindi tayo Bernabe. Pero kung Olivares or Bernabe kayo, respect lang, okay lang yan, kanya-kanya tayong choices, diba? Pero sa independence, ibig sabihin yan, wala kang makinarya, wala kang milyones to burn or to spend sa mga campaign tarps, pero yun yung gusto namin. Lagi nga namin sinasabi ni Drew na mas importante for us na magpresenta ng alternative, magpresenta ng iba naman, di ba? Iba naman sa mga nakasanayan natin na pare-parehong pangalan, pare-parehong apelido, ginagawa lang, umiikot lang, papasa sa kapatid, papasa sa asawa, papasa sa anak, papasa sa pinsan o kung sino-sino man. That's how political dynasties work. So medyo umay na tayo doon. And yun yung gusto namin gawin na yung regular na tao kagaya ko, empleyado ako right now. So I have to work at night, di ba? Tayo, may pakidin naman tayo sa Parañaque. So why can't we serve in the same way na nagsaserve itong mga dynasties natin na lagi nating nakikita, di ba? Uy, medyo busog na yata siya. Uminom na siya ng tubig as you can see in the background. Ayan o, ganyan si Tubsy. Hindi na siya nakakatayo on his hind legs. Medyo paralyzed na talaga yung hind legs niya. So if you're fur parents, I'm sure kasama yan sa Valentine's Day nyo. Kung wala man kayong partner, marami sa atin yung walang partner sa buhay for one reason or another, but they have their dogs, Aspin man yan o hindi Aspin or may breed. It's all about
love to the animals that you chose to spend your life with, 'di ba? Tingnan natin yung mga comments. Kung meron ng mga nagko-comment, thank you. Alam natin medyo na late tayo. I was hoping to go live at 2:30, pero sobrang waka ng inang traffic. Dahil ngayon natid ko pa yung wife ko. She has work, so inatid ko. And then pagbalik, sobrang traffic sa usual places, sa Bikutan, pagpasok ng sa sukat, mas matraffic pa ngayon dahil maraming ang lumalabas because of Valentine's Day, 'di ba? Ayan, may mga kumakaway-kaway. And thank you for joining. Ayan, wala pa yatang nagko-comment. So comment kayo so I can read it while we're live. Kung may tanong kayo sa akin, sa candidacy ko, sa dog ko, na Vicious, na ang pangalan ay Tubsy, ask away so we can mention it here dito sa ongoing live natin sa TikTok. Ang usual food niya, ayan, pellets with a mix of rice or human food, yung mga tira namin, syempre, he likes that as well, pero it has to be balanced, kaya minimix namin. Ayan, and hindi pa niya naubos, pero I also have treats for him, para while we're talking, mabigyan natin ng treats itong si Tubsy, pero lumalayo na siya. Gusto na yatang umidlit. Tubsy, come here. Come on. Dali. Come on. Dali. O, ayan. Ayan, marami nang nagjo-join. Thank you. So, sa mga merong let's say, love for their fur babies, comment kayo kung meron kayong fur babies, Aspin man yan o hindi. Very proud to be an owner, a parent of Aspins. Ayan, ganyan siya maglakad actually. Tubsy, come here. Tubsy. Hey, bebe. Ayan o. Come on, let's go. Look. Ayan, ganyan maglakad yung disabled Aspin namin. But we love him still. Alam namin matanda na siya. And we're hoping to have like, diba, 2 years pa o 3 years pa with Tubsy. Etong treats na, these are kangaroo treats. Nung nag-Australia kami, nag-uwi kami syempre sa aming mga babies. Ayan, gustong-gusto na yan dahil parang may kangaroo meat dito sa strips na to. Ayan. Isa-isa lang. Ayan. So maliban dyan, meron pang ibang treats. Siyempre, sobrang mainit pa dito sa harap. Ayan. If you have any questions tungkol sa love, dahil Valentine's nga, or about life, or about me, please, go ahead and lapag nyo lang dyan para mapag-usapan natin. Medyo hindi ko pagamay yung TikTok. So, pardon me. Sorry kapag medyo natatabunan yung mga comment nyo, but I'll try my very best na basahin yung mga comments nyo, yung mga pa-shoutout nyo, di ba? Para ma-mention naman natin dito. And since lahat tayo or majority of us are from Parañaque, Pakilapag, kung saan kayo sa Parañaque, kung anong barangay, anong lugar in specific, para may idea ako kung saan kayo ngayon and saan dapat bumisita next time kasi nga nag-iikot na kami sa iba't ibang parts ng Parañaque, diba? So we wanna make sure yung mga supporter natin, especially yung mga nanonood kagaya nyo, pupuntahan namin, diba? Medyo matatagalan syempre ang laki ng Parañaque, pero if you mention it there, if you keep mentioning it, diba? We're gonna remember na, uy, etong for example, si PJ Kalingasan, taga Tambuyan, or si Joynes Ibareta, taga Baclaran yan, or si LV Evangeline, taga San Isidro yan, kagaya ko, ako taga San Isidro ako. So if you keep mentioning it, alam namin maraming supporters doon, and we make it the point na pumunta kung saan nandun yung mga sumusuporta sa amin, diba? So ayan, kumakain pa siya uli. Minsan, parang ini-installment niya yung pagkain niya. Parang nabubusog na siya, and then iinom muli siyang tubig. Yan, nagbumukbang na siya. Dapat ako yung magbumukbang, pero medyo kumain na ako kanina, so si Tubsy na lang since kakauwi ko lang dahil traffic nga. So kailangan siya na yung pakainin. O ito, again, kangaroo meat, si Tubsy sa background. Dali. Diba? Ayos. Lagay niyo na yung mga barangay nyo para ma-shoutout natin dito. Ayan, may mga kumakaway-kaway. Julie Coronel, hi, hello. Jackie Luca Marines, Pampanga po. Wow, umabot tayong Pampanga. Thank you.
So, kung meron kang kakilala dito sa Parañaque, especially District 1, since I'm running in District 1, pakibulong, pakikwento na merong isang Eric Martinez na tumatakbo, naglalakas ng loob dito sa Parañaque, di ba? Walang milyones, di ba? Walang makinarya, pero ordinaryong tao, regular na tao gaya nyo, na naglalakas ng loob lang. And hey, what's up? And si Saf, nag-send ng rose. Hindi ko alam kung paano nag-work yung rose dito. Millennial pa rin naman ako, pero hindi ako ma-TikTok usually. I just kailangan mag-TikTok kasi nga daming nasa TikTok. So it's a necessity, especially ngayong campaign, di ba? Pero magagamay din natin to ng unti-unti. So yung rose, hindi ko alam kung anong equivalent yan. Pera ba yan? O virtual gift lang? Ewan, pero salamat sa pagsisend. Patuloy lang kami na kakain dito habang naglalapag kayo ng mga comment nyo dyan. May nakikita ako dito mga messages. 4 messages. Okay po. Ayan, si Jackie. Thank you, Ma'am Jackie, sa mga kakilala nyo, kapamilya, kaibigan, di ba, na taga Parañaque, especially District 1. And for mayor naman, nandyan din yung kapangkat ko, kakampi ko na si Drew Uy. So kung may kakilala kang taga Parañaque, kahit hindi taga District 1, bulong mo din, kwento mo din, may isang naglalakas ng loob, na isang Drew Uy, walang milyones, like I keep saying, para lang magkaroon ng alternatibo sa ating local na politika, di ba? Ayan, sino pa yung mga nagsisend ng rose dyan? Si Saf uli, thank you. Paki-explain nga, Saf, paano ba gumagana yung mga rose dito? Magko-collect ba ako niyan? Tapos magiging Gcash? Oh, ayan, ganyan siya. Ganyan si Tubsy when he's happy. He cries, tapos he starts picking up yung mga toy niya kasi ang dami niyang toy. Kahit na matanda na siya, he still likes his toys. Oh, ayan, meron siyang ayan na toy. And then yung toy niya na gusto niya, ayan, ito. Yung mga toy ni Tubsy, ano yan? Mga McDo Happy Meal. So, kapag may McDo Happy Meal, binibilang din namin siya bilang pasalubong. Ayan. And you know na happy siya sa food niya and busog na siya kapag kinakagat niya na to, when he picks it up, he starts parang pinagmamayabang niya sa inyo na, uy, ayan na, I'm showing it off. Ayan. Ano pang meron dito? Ito pa, isa pang kangaroo strip. So kung meron kayong mga OFW, mga kamag-anak na nasa Australia, diba, sabihin nyo, magpasalubong kayo ng kangaroo strip. Ma-appreciate kayo ng dogs nyo kasi gustong-gusto nila yan. Meron pang mga kangaroo bone, mga kangaroo, kung ano-anong kangaroo na treats for dogs. Diba? Surprisingly, mura sila. And the dogs would appreciate it. Ayan. Kagaya nitong si Tubsy. Ayan. Jackie, sabi ni Jackie na taga Pampanga, wow sir, gusto kita kasi love mo. Asa mo, yes. Yes po. Diba? Kami ngayon ng wife ko, wala pa kaming kids. Diba? So for now, we have our Aspin. Dalawa nga sila. Unfortunately, yung isa, si Chichi, na Aspin din, she passed away na fairly recently, just last Monday. So medyo sad kasi nga matagal ko ng dog si Chichi. Si Tubsy talaga, dog yan ng partner ko. Pero since we're together, parang nag-join na rin kami ng aming mga love sa buhay, especially with Aspins. So ayun, dinala ko si Chichi and then si Tubsy, ayan, dinala din niya. And eto si Chichi, I still have a picture of her. Ayan, kahit na wala na si Chichi, 14 years old. 14 years old. Diba? Pag 14, sobrang tanda na yun for dogs. Pero the good thing about Aspins ay, ang Aspins matagal yung buhay. Nagkakasakit sila, yes, pero not like yung mga pure breed na dogs na pag 10 years old, 11, medyo hirap na talaga sila. Ayan si Chichi. Nung mataba pa siya, ngayon, before she passed away, medyo pumayat na, syempre, nagkasakit. Pero we loved her dearly. And yun nga, kaya medyo nasad din tayo nung Monday because we had to take care of how to bury etong si Chichi. Ayan, si Tubsy, andyan pa rin. What else can you give Tubsy? Eto, Tawi. Look. So, keep commenting lang. Ayan, may mga nag-repost, so thank you. I think parang share yata yun. So that's good. Thank you, Saf. Tapos may mga nag-gift.
Maraming salamat. I'll figure out later on kung ano ang functionality sa totoong buhay ng mga gift na yan. Ayan, bakit ganyan yung aso? May sakit po ba siya? Yes, may sakit siya. Senior na siya at 12 and nagkaroon din siya ng blood parasite. So, isa yun sa mga symptoms or nangyayari sa mga dogs kapag na blood parasite sila. Nangihina yung hind legs nila and hindi na sila nakakalakad. So, parang si Tubsy, he's kind of dragging himself along. The good thing is kapag bata pa yung dog mo, makaka-recover pa siya doon sa blood parasite. Pwedeng nakukuha sa pag-exercise nung hind legs niya. And eventually makakalakad sila. Maraming nagkakaganon. Pero pag medyo matanda na, like yung dog namin, 12 na siya, mahirap na talaga. And the weird thing about this dog, weird kasi nga medyo may attitude issue siya, but we love him. Medyo very sensitive siya. Parang ayaw niyang hinahawakan siya. And kahit amo niya, kakagatin niya talaga, di ba? Kahit pag uncomfortable na siya. Pag hinawakan mo siya, to put him in a wheelchair, or nagulat siya, or medyo natapakan siya, kakagatin ka niya talaga, walang biro. Kahit kaming mga amo niya. So, yung pag-therapy sa kanya na medyo i-stretch yung legs, na i-exercise, that's literally out of the question. Kasi nga ilang beses na akong nakagat. Pero that's part of having a dog. That's part of having an Aspen, especially may senior needs na sila, di ba? Ito nga, medyo magnanap na yata to. Bebe, come here. Ayan. Ito naman ay milk bone. Yan yung okay sa maraming mga kamag-anak abroad. Mga nagpapadala ng mga dog food, di ba? Mga treats. Ito galing Amerika yata to. Usually maliit lang yung size ng milk bone. Pero ito, big size, American size. Ayan, gusto din niya yan. Pero not as much as yung kangaroo strips na pinakita ko kanina. Ayan, Tubsy. Ayan, bigay muna natin. Let's see if kakainin niya. Ayan, kinakain naman niya. Ayan. Okay. Habang kumakain si Tubsy, tayo rin kakain and panoorin natin yung mga naglalapag ng comments dyan. Pwedeng i-invite live as a guest. Okay, we'll try that another time. Maybe. Tapos, I wanted to ask, ulitin natin sa mga nanonood, kung taga Parañaque po kayo, pakilapag kung saan, anong barangay, anong lugar, para alam namin kung saan namin kayo pupuntahan. Kasi ang daming nagre-request na sana daan po kayo dito sa lugar na to, di ba? Maraming lugar na nakapunta na kami, pero syempre babalik-balik kami, lalo na sa mga napakamaraming taong lugar kasi kailangan na makausap, mapulsuhan, and magpakilala na rin dun sa mga kapwa nating Parañaqueño dahil gusto nga natin na, di ba, na tumatakbo tayo bilang kandidato, and gusto natin yung mga plano natin hindi bara-bara, hindi invento namin, pero galing mismo dun sa mga makikinabang, galing mismo dun sa mga Parañaqueño, di ba? Tubsy, hey! Gusto mo apple? Kumakain din pala siya ng apple. Kumakain din siya ng fruits. Alam ko hindi lahat ng dogs kumakain ng fruits. So, good, healthy, kahit paano. Ngayon, sa mga nanonood ngayon, ewan ko lang kung single kayo or meron na kayong partner. Lagay niyo yung status niyo dyan if okay lang para mapagkwentuhan natin, di ba? And naalala ko lang yung mga laging meme kapag Valentine's Day. Maraming single na medyo bitter, 'di ba? Na wala pang partner, 'di ba? Ang lagi nilang binibiro na maghihiwalay din 'yan kapag mga nagpupunta sa park yung mga TV crew ng ABS-CBN, GMA, ini-interview yung mga doon, naglalabing-labing sa gilid-gilid, 'di ba? Parang yung mga nagsosolo, pag ini-interview sila, maghihiwalay din 'yan. Huwag tayong bitter, 'di ba? Naintindihan naman natin na nakakaingit. Pero, let them have their love. Let's celebrate everybody's love. 'Di ba? And magkakaroon ka rin ng pagkakataon na makita yung para sa'yo. Kung wala man, eventually, 'di ba? Kasi totoo naman yun na
Minsan wala talagang tama para sa'yo. Minsan, dumating na and umalis and you never got a chance again. But, be patient. Don't force it kasi the more na pipilitin mo, the more that you force it, lalo kang magkakamali. Diba? I mean, it's good na magkamali, you learn from it, pero kung paulit-ulit na lang, did you really learn anything? May natutunan ka ba talaga kung paulit-ulit lang yung nangyayari sa'yo? And yung mga pagkakamali na yan, nangyayari yan kapag pinipilit mo yung mga bagay-bagay, lalo na sa pag-ibig. Di ba? Mahirap pilitin yung bagay-bagay sa pag-ibig. Kung ayaw, kung hindi nagde-dedicate ng time sa'yo, bakit ka magde-dedicate ng time sa kanila? Bakit ka mag-i-invest ng time sa kanila kung hindi naman nila pinapakita yung same level of commitment na pinapakita mo doon sa napupusuan mo o kahit doon sa crush mo, di ba? Better to move on. Ika nga. And sa mga single, again, okay lang yan. Darating din yung panahon na makikita mo yung para sa'yo. And now is the time to focus on yourself. Yung self-love, ika nga, whether magsi-self-improvement ka, intellectual-wise or intellect-wise, meaning, I don't know, mag-aaral ka uli, or you plan to take up a new skill, di ba? Magte-training ka, or magbabasa ka lang ng libro, di ba? Isa yun sa paraan para ma-enrich yung sarili mo habang hinihintay si Mr. Right o si Miss Right, di ba? Para pag dumating sila, habang naghihintay ka, meron pa rin pumapasok na bagong development, character development sa sarili mo, hindi lang yung lupay-pay ka na araw-araw, ay wala naman akong wala naman akong love life, wala naman akong partner, maghihiwalay din yung mga yan na nasa park na naglalabing-labing. Huwag tayong cynical na ganun kasi nagse-celebrate lang sila ng love, so let's celebrate with them, di ba? And gaya nga sabi ko, kung iuukol ng tadhana na wala talaga, it happens, di ba? So find a different form of love that you can consume your everyday on, di ba? Kung ano man yan, dogs, for example, di ba? I have my wife, of course, pero we also love our dogs dearly. Ngayon, dog na lang, singular na lang, unfortunately. Di ba? That's also a form of love. Maraming single ngayon ang medyo nag-give up na sa pag-ibig, and totoo yan, nangyayari yan. And what they choose to do is just love their dogs. Nag-a-adapt sila ng mga rescue, bumibili sila ng mga pure breed, no judgment naman, di ba? Pero kung kaya natin sana mag-rescue tayo ng mga dogs, napakaraming strays, di ba? And they dedicate their love to the fur babies that they choose to live with, di ba? Or yung iba naman, they just choose to parang expand yung kanilang relationship with their parents habang nabubuhay pa, o their loved ones, mga kamag-anak, mga kapatid, especially kung may kapatid pa, di ba? That's okay too. So, respect lang sa different forms of love that we'll encounter. Huwag tayong bitter. And talking about a form of love, kasama na dyan yung mga kapatid nating LGBTQ, di ba? Every form of love is love. Love is love. So kung ang love mo ay kapwa lalaki, kapwa babae, di ba? We don't judge. And we shouldn't judge kasi nga wala naman tayo sa shoes nila, di ba? We're not in their shoes. So who are we to judge? Sabi nga nila, kung si Lord nga hindi nagjo-judge, di ba? Sino ba tayo para mag-judge? So we also respect yung iba't ibang forms of love, especially in the LGBTQ community. Sana in the future, di ba, ma-recognize na magkaroon tayo ng marriage, pero alam ko matagal pa yan. Dito sa Pilipinas, sa Thailand, kakapasal lang nila, and maraming countries that already have, that already allow marriage between two sexes. Sana eventually magkaroon tayo ng mga politicians or leaders na mas progressive and hindi ginagawang, let's say, hadlang yung kanilang religious beliefs. Kasi nga, kahit yung mga religious leaders, they agree na dapat separate yung state and separate yung religion, di ba? So, if we're only thinking objectively, dapat hindi makikialam yung ating mga religious leaders sa pamamalakad ng ating gobyerno, di ba? Parang respeto lang sa isa't isa. So, eventually, if that happens, fine.
Kung if it doesn't happen, it's fine to respect na lang kung may nakikita tayo sa paligid natin dahil we're nobody to judge, di ba? And basa ulit tayo ng comments. Ayan. Love for your dogs. Thank you mga nagre-repost. Maraming salamat. May mga nagfa-follow. Ayan. Thank you sa mga nagfa-follow, sa mga nakakanood and then following or liking or sharing. Maraming salamat. And si Tom na mayroong profile picture ng isang corgi, so dog lover din to, fur parent din to. Happy Valentine's. Iboboto po kita, Congressman Eric. Hindi po ako congressman. Konsehal po ang tinatakbo ko. So, baka medyo nalilito po tayo. May isang Congressman Eric Martinez, taga Valenzuela, tumatakbo yon bilang senator. Hindi po ako yon. Medyo kamukha ko lang daw kapag nakasalamin. Pero ang difference namin, long time siya na politician sa Valenzuela and hindi po ako taga Valenzuela. And meron akong bigote at balbas. Siya wala, medyo clean shaven siya. So, yun yung difference namin. Kapag nakasalamin, medyo magkamukha kami. So, marami nang nagme-message sa akin na, uy, Eric Martinez, paano naman po, pamasko, kaya naman pong konting tulong. Nakita ko yung tarpaulin mo sa Kabias na. Nakita ko yung tarpaulin mo sa Tramo. Nakita ko yung tarpaulin mo sa Sukat. Hindi po ako yun. Siguro kumukha ko lang. Minsan, kapangalan ko, yes, Eric Martinez, parehong-pareho. Pero magkaiba po kami ng tinatakbo. And sabi ni Tom, what are my plans once you become a konsehal na po? Yes, marami po tayong plans. If you can go to my profile lang, or even sa Facebook, meron akong 8 plans doon. Marami pa after the 8 plans, pero yun yung 8 priorities natin. And let's go through it very quickly. Number 1, sa mga plataforma natin, iyon yung bawal ang EPAL, anti-EPAL. So, gagawa tayo ng ordinance na lahat ng public projects, mapa-court man yan, mapa-health center, mapa-school, aalisin yung mga pangalan dahil hindi naman pera ni mayor yan, hindi pera ni barangay captain, hindi pera ng kung sino-sinong politiko, pera yan ng taong bayan. So, dapat wala kayo dyan. Kung meron man maliit, di ba? Mas malaki dapat yung Pasig o kaya thank you to taxpayers. I should say Parañaque. Mas malaking Parañaque. I keep saying Pasig kasi nga, ginagawa nila sa Pasig. So, if they can win Pasig, bakit hindi pwede sa Parañaque? Nakalagay lang, I love Pasig o lungsod ng Pasig, di ba? Kayang-kaya. Napakadali nun. Tapos, sorry, na-typo na po. Typo po. Okay lang. Salamat, Tom. And then, iba pa, number 2, yung pa-rescue. Galing ako sa call center industry, BPO industry. So, I know a thing or two about managing a call center or let's say the governance over it. So, isipin na lang, imagine nyo na lang yung Parañaque hotline natin, di ba? Napaka-efficient niya, napaka-professional ng mga sumasagot. Bakit hindi? Kaya natin. Ang daming mga call center agents na nandito sa Parañaque. May mga call center companies nga na nandito sa Parañaque. Why don't we make sure yung workforce natin na sumasagot doon highly trained and libre yung pagtawag? Kasi pag tumawag ka sa hotline natin ngayon, mag-isip ka pa, ay may load ba ako? Teka, ano ba to? Smart ba to? Landline ba to? O Globe ba to? Diba? Bakit hindi natin gawing libre? Parang yung Rescue 911 lang, diba? O kaya any other hotline sa other areas. I don't know if they make it free anymore, but you can make it free, diba? You just have to work with the network. Sinisipin mo, whatever time it is, diba? Kahit anong time, pwede kang tumawag, libre, diba? And pwede kang humingi ng tulong kung sunog man yan, kung baha man yan, or may tanong ka man sa LGU, sa bureaucracia ng LGU natin, tawag ka lang dun sa Parañaque hotline. Professional yung sasagot. May mga volunteer na galing sa call center industry. Meron ding mga expert na magte-train sa mga tao natin. And yung mga nakaupo na dun as agents dun sa pa-rescue natin, di ba? Eventually, makakakuha ng trabaho yan sa BPO. Maybe they start dun sa pa-rescue hotline natin, but eventually, with enough experience, nakalagay na sa resume nila yan. Pwede na lang ipagmayabang, uy, pwede na ako mag-BPO, mas lalaki ng konti yung kita natin, di ba? Include sa hotline yung mga medical critical, like mga ina-anxiety. Of course, absolutely, Tom. Dapat all-encompassing nga yung pa-rescue na yan, di ba? Hindi lang para sa baha, hindi lang para sa sunog, di ba? Hindi lang para sa emergency talaga. Dapat tawag ka for emergencies, yes. Pero number 2, kung meron kang need
any need from the local government. So let's say you have anxiety attacks, diba? You can call that number 2. Let's say may tanong ka lang, paano po ba kumuha ng PWD card? Galing sa barangay, galing sa munisipyo, diba? Pagtawag mo doon, meron na magkikwento, ay sir, ganito yan. I think step number 1, step number 2, step number 3. Highly trained individuals, diba? Now, kwento ko lang, since Valentine's naman nagkikwentuhan tayo, and tinulugan na ako ng asa ko sa likod. BPO experience. Yun. That's something I'm really proud of. Kasi nga, I think, sa larangan ng politika, wala pa yatang pumapasok na galing sa BPO, if I'm not mistaken. Maybe in other places. Definitely not nationally. Baka yung mga party list na, may mga party list na BPO or BPO something-ish. Probably mga crony yan. Mga political families na ginagamit yung BPO tag, right? So I think I'm one of the first ones, if not the first one, na naglakas ng loob sa politika. Now, how did I start? I started as an agent. As an agent. Hindi ako nag-start as a manager, as a TL, as an ops manager, as an agent. Kasi that's what you have to appreciate with the call center industry. It's very based on meritocracy. Ibig sabihin, syempre may politika din dyan, may mga sip-sip din dyan. Pero once you balance everything out, everything is based on performance pa din eh. Everything is based on merit. Kasi hindi naman siya Pinoy run na company eh, na sobrang politics talaga, di ba? These are multinationals run by Americans, by Australians, by Indians, especially maraming Indians sa BPO industry. So yon, puro numbers, walang kapuso-puso. If you don't deliver, you don't get promoted, right? So started as an agent 2005. No, nag-college ako 2003, and by 2005 I needed additional money for my tuition. Kasi nga sa UP that time, hindi pa libre yung kolehiyo. Ngayon, libre na yung mga taga-UP. Grabe. I mean, all colleges libre na. Diba? Thank you kay Senator Bam for doing that and everybody else who supported him. Pero libre na talaga, as in kahit lab fees, libre na. Pero dati, during that time, ang binabayad ko pa noon ay 5,500 pesos per sem. 5,500 per sem. Medyo mabigat yung mga lab fees ng mga courses o classes na may kinalaman sa, let's say, yung mga TV directing, yung mga radio broadcasting, kasi nga laboratory intensive yon. Broadcast communication yung kinuha ko sa Diliman. So 5,500. We were having a hard time and I wanted to help out. So medyo bago-bago pa yung call center industry noon. The call center industry started in the Philippines mga early 2000s. Yung mga pinakauna, mga 1990s, late 1990s. Pero sobrang konti pa lang. Pero during that time, nakikita mo na may mga ads nang lumalabas. Uy, kailangan namin ng call center agents, di ba? We're gonna pay you this much. And ang dami talagang pera, di ba? Even if they get you as a seasonal agent. I remember my very first seasonal account was console. It was Xbox yata, parang during Christmas. And they paid us an insane amount of money just to stay over the holidays. So, okay lang kahit nagtatrabaho over the holidays. So, that's how I got exposed to it. Diba? So, parang habang nasa working student ako, so ang tinutulog ko nun mga 3 oras lang, 4 na oras. Diba? Pero okay lang, laban lang kasi nga kailangan ng income, kailangan pantustos dun sa college ko hanggang makatapos. Diba? And yun, hindi, parang part-time ako nun during college. Pero after college, that's when I went back to the BPO industry. Kasi nga I realized na after like a year and a half trying to practice kung ano man yung tinapos ko, the reality is that medyo walang pera. Kailangan matagal ka pa bago ka magka-pera sa media, right? Unless you have the right connections. Pero kung if you're somebody coming from a, let's say, middle-class family or even lower middle-class family, for my family during that time na medyo nahihirapan na at that time, di ba? Mahirap. Hindi pwedeng passion lang. So, I had to be practical. I had to go back to the industry that I knew maraming pera. And that was the BPO industry. And what I determined was, okay, there's money here. And if I excel here,
'Di ba? I can still use whatever I learned. I can still use my technical skills, and I just need to be very good at this, right? And that's what I did. I became very good at it. Started as an agent, and then from an agent I became a trainer, and then from a trainer I became training manager, and after being a training manager, I became an operations manager, and after I became an operations manager, ayun, umabot na ako sa operations director. Operations director, iyan yung time na wala ka na talagang peace of mind eh. Parang ikaw na yung tagapagmana ng kumpanya kahit hindi naman ikaw yung tagapagmana ng kumpanya. Literally, parang every waking minute, yung negosyo yung iniisip mo. Kahit anong mangyari, kung may agent na hindi pumasok o may agent na nagkasakit or nagkaroon ng escalation, lahat yan iniisip mo. Lahat yan tatawagan ka. So, doon medyo nawala na yung peace of mind ko. And kaya nag-shift din tayo to a different, let's say, industry. Related pa rin sa BPO industry, outsourcing pa din, pero hindi na dun sa leadership role. And balikan natin yung pagiging agent ko. Sa mga agent dyan or nasa BPO industry, I'm sure makaka-relate kayo. O sabi ni Tom, kulang ang 8 hours for work. Yes, totoo. 'Di ba? Especially pag leadership position ka na, dahil hindi lang naman yung calls yung iniisip mo, pero iniisip mo din yung mga tao mo, and lalo na pag umangat ka, 'di ba? Iniisip mo yung negosyo, iniisip mo yung mga metrics nyo, iniisip mo na bubalyawan ka ng sinong Amerikano, ng sinong Indiano, ng sinong kung sino man yung leadership na nasa taas mo. Lahat naman tayo may boss doon, 'di ba? So 'yun. Sa pagka-agent ko, nag-start ako as an outbound agent. Outbound agent, and yung pinakamahirap, I dare say, out of all of the frontline work that you can do in the BPO. As an outbound agent, ibig sabihin nagtatawag ka, nangiistorbo ka ng mga tao na God knows kung anong pinagagawa nila. Pwedeng nagdi-dinner na sila, or they're out on a date, di ba? O I don't know, busy sila, pero tatawag ka, mag-offer ka ng kung ano-ano. And during that time, ang una kong in-offer, maliban dun sa Xbox na sinasabi ko kanina, una kong na-offer as an outbound agent. Ito, full-time na ako nun. And this was 2009, early 2009. If I'm not mistaken, we were selling toilets. We were selling toilets, outbound agent selling toilets. So, di ba, yun yung mahirap na ngayon being an outbound agent. Tapos nagbibenta ka pa ng toilet, di ba? So, parang basura talaga. Babagsakan nga talaga. Out of every 100 calls, parang isa lang yung seseryosohin ka, di ba? And after that, na iba-iba yung kliyente namin, kasi pa iba-iba naman yung kliyente, di ba? We started selling internet packages and all that. And the rest is history. So, naging trainer doon. Parang yun yung pinakamatagal kong space na tinagalan. Yung training space. Kasi naging instructional designer pa ako eh. So, I learned a lot training people, managing people who are training people, designing modules for the training that you're going to be conducting. So parang out of my 15 years or 16 years in the BPO industry, siguro I spent mga 7 years in training, in the training space. Yun. Diba? Ngayon, what am I doing? Ngayon, I'm still related to the BPO space, outsourcing pa din, pero in-house na. So, ibig sabihin, kliyente, ako na yung kliyente, right? And I am an analyst, and nagamit ko yung na-pick up ko na skill when I was staying in Latin America, kasi nag-stay din ako sa Latin America. And in Latin America, hindi ka mabubuhay kung hindi ka marunong mag-Espanyol. So, whether you like it or you like it, kailangan kang matutong mag-Spanish or mag-Espanyol. Kahit na ako nga hindi ako nag-classroom, hindi ako nag-online classes, as in puro rinig lang. Anong sinasabi niya? Paano umorder? Paano humingi ng beer? Paano humingi ng kung ano-ano? Ayun, paulit-ulit lang until I got a hang of it. Kasi nga, it's hard for you to survive sa Latin America kung hindi ka marunong mag-Spanish, right? They're nice people, they're not gonna make fun of you. Mas medyo gago pa nga yung mga Pinoy kapag hindi ka marunong mag-English or baluktot yung English mo.
hindi pinagtatawan ng kanila, Nazi grammar tayo, di ba? Sila hindi, parang sige lang, okay lang, tuloy mo lang yan, kahit na balubaloktot yung Espanyol mo, okay lang yan, in-encourage ka nila, na-appreciate nila talaga. And yun yung ginagawa ko ngayon. I'm an analyst, so ang kausap namin yung mga Latino sa South America, kung may kailangang bilhin o kailangan ng tornilyo, kailangan ng bulldozer, kailangan ng tsinelas, kung ano-anong kailangan ng kumpanya namin, kakausapin namin yung mga iba't ibang providers, di ba? And then makikipag-negotiate kami. Okay, anong best price? Okay, bilhin natin to, pack. Yun, di ba? So hindi na ako leadership position, pero analyst pa rin. Pero yung peace of mind na sinasabi ko, you don't really have that's priceless, 'di ba? Yung peace of mind na dati 24/7 ako nag-iisip about the business. Ngayon hindi na, 'di ba? I just have to worry about my own shit, for lack of a better term. Yung trabaho ko lang iniisip ko. And that's why I also have the opportunity to do other things I like yung content creation ko that I do for the channel, 'di ba? Kasi nga I'm also a content creator for Spanish dito sa Philippines. Kasi nga I know makakatulong sa ating mga Pilipino if we learn Spanish. So I'm pushing that in my channel. Tapos, I also have the opportunity to pursue my other passions like itong politics nga, 'di ba? Nung nakita ko si Drew, yung ating kakampi ngayon, I was interested. Okay, I have a little bit more time now, 'di ba? Why can't I do that as well? I'm a regular guy, kagaya niya. Maglalakas ng loob din tayo. And since we now have the liberty of time na dati wala tayo, thank God, ngayon, kaya na, 'di ba? Kahit na mamayang 9 o'clock, matagal pa naman, mamayang 9 o'clock, magtatrabaho ako, night shift ako, 'di ba? And today is an RTO day. RTO, ibig sabihin, kailangan kong bumiyahe hanggang BGC, dahil dun yung office namin. By mga 7 o'clock, umalis na ako dito sa bahay, babiyahe ako dahil 2 to 3 times a week, kailangan kong nasa office. Yun. May nagtanong, how did you juggle love, life, and work? Ayan, salamat Drew. And thank you, balik tayo sa topic natin. Love, life, and work, medyo depende lang yan on what you really wanna invest on it, di ba? Kahit na super busy ka, as let's say in my case as an operations director, kahit na busy ka halos 24/7, you need to have communication lang dun sa partner mo, kung sino man yung partner mo, 'di ba? Kung hindi niya naiintindihan bakit ka busy and bakit kada kibot mo sumasagot ka ng telepono, kada kibot mo, 'di ba, nag-i-email ka kahit na kalagitnaan ng gabi o in my case umaga, ang tulog ko noon mga, 'di ba? Tutulog ako ng 7 o'clock, gigising ako ng mga 3 p.m. Kahit na kalagitnaan ng tulog ko, gigising ako para mag-email, gigising ako para mag-WhatsApp, 'di ba? Kung ako yung partner ko, syempre maiinis ka, 'di ba? Bakit you dedicate more time for that? 'Di ba? Bakit ako medyo chipwera na ako, 'di ba? Totoo naman, pero you need to set expectations. I'm doing this kasi nga ito yung expectation sa trabaho ko na dapat isang email lang, isang WhatsApp message lang ng boss ko, kakaripas kagad ako. Dahil nga, it's a trade-off, di ba? You want a good life, you want a good salary, di ba? You need to make sacrifices. And during that time, yun yung sacrifices ko. And to be frank about it, sinasampal ka ng pera, pero yun yung kapalit. Papasampal ka sa pera pala, di ba? Right? You get a lot of money in terms of your compensation, pero magsasuffer yung, let's say, personal life mo. And you have to be ready for that. 'Di ba? Kung hindi kayo on the same page ng partner mo, magtatampo yan. Kung hindi kayo on the same page at kinausap mo, oy, ganito yung expectation sa akin ng boss ko, ganito yung expectation sa akin nung mga stakeholders namin, magtatampo yan, magagalit yan, and baka yan pa yung maging mitsa ng breakup nyo or nung hiwalayan nyo kung mag-asawa na kayo. Medyo nangyayari yan because of work, sadly, and it's all about communication, di ba? Kahit naman ngayon, nabibusy tayo dahil may work pa rin ako and I have to go around Paranaque, kailangan nating
magtao-tao, kailangan natin mga kampanya. Siyempre, yung wife ko, si Mrs. natin, kung hindi ko i-explain kung anong pinagagawa natin, kung bakit, kung anong rason, why we're doing it, magtatampo din yan, di ba? And naiintindihan naman natin, kasi nga, if you don't communicate na yun yung gagawin mo, and yun, para doon yung gagawin mo, mag-a-assume lang yan. Going back to the topic sa Valentine's, communication, susi ang communication for a better relationship. Kung wala kayong communication, mag-a-assume lang kayo. I-assume lang ng partner mo, ay mas importante yung trabaho niya kaysa sa akin. Ay mas importante yung boss niya kaysa sa akin. Ano mangyayari kung hindi kayo mag-uusap, diba? Lahat ay nadadaan sa mabuting usapan. Kahit na walang alcohol, sa mabuting usapan. Diba? If you talk about it, kung pareho kayong invested dun sa relationship, pwede, kaya. Diba? Kung pareho kayong nag-commit na I'm not going to easily give up dito sa atin, kahit meron tayong hardships, kahit na minsan nagkakaroon kayo ng nagtataasan ng boses, nagtataasan ng emotions, dahil nga we're passionate about our love for each other, diba? Kahit nangyayari yon, pero if you have the commitment and you talk it through, eventually when things cool down, you'll see the bigger picture na okay, may reason bakit to ginagawa, and hindi porket busy siya, hindi porket hindi kami masyadong nagkakaroon ng quality time sa isa't isa, diba? Hindi na ako importante, hindi na ako mahal ng tao na to. They don't love me anymore. It's not like that. Diba? Kasi nga, meron lang 24 hours in a day, so you have to know how to spend it. And kung meron ka mang mawawala dun sa partner mo, you have to communicate na, diba? I will make it up in different ways. Okay, ano pa? Ayan, may mga nag-gift ng badge. Bri Dumanig, thank you, Bri, for gifting a badge or gifter badge. You got a gifter badge, so ibig sabihin nag-gift ka. Check natin yan mamaya, hindi ko pa na-figure out eh. Pero thank you sa inyo. Ano pa? Wala, tinulugan na ako ng aso ko dito. So, balik tayo dun sa quick rundown lang, yung kanina, yung pa-rescue, I talked about that. And then, yung Aspen Love, self-explanatory. Ayan, we love Aspens, and we hope na yung city natin would do more in terms of yung adoption work, in terms of yung pagkakapon, mas marami sana, and all of the related projects. Tapos, meron din sa plano natin, yung pag-monitor ng social media. Ang dami natin nasa social media, di ba? TikTok, Facebook, what have you. Nagre-reklamo about Paranaque, di ba? Or nagpe-praise even. Kailangan seryosohin yun. So, we're going to dedicate a team. We're going to professionalize that, di ba? Na kapag merong nagre-reklamo, let's say sa Valley 6, sa Valley 13, o sa Topland, o kung saang sulok man yan ng Paranaque, nakikita ni Mayor dapat, nakikita ni Consi dapat. Kasi nga, merong mga nakikita dito na nang sa snatch, di ba? Kailangan mag-dispatch. Kailangan seryosohin. In short, kung ano man yung hinaing sa social media. Kasi totoong tao yung mga yan. Dapat you pay attention to that. Di ba? And para makita nyo yung details nung iba about sa teachers, about volunteerism, about sa mga nakalagay pa dun sa 8 plans that I outlined, punta lang kayo sa Facebook, punta lang kayo dito sa profile, dito sa TikTok, makikita nyo yung details, and later on, iisa-isahin namin yan para mahimay talaga natin kung ano yung mga plano natin para sa Paranaque, diba? What else? Single Awareness Day equals sad. Totoo na minsan nakakasad nga, and kailangan ding magpasintabi sa mga kaibigan nating single. So kung may kaibigan kayong single, di ba, ayain nyo. Kung tapos na kayo with your special someone, di ba, kung tapos na kayo mag-date, not today or maybe tomorrow, di ba, kamustahin nyo lang para makatulong kayo sa mental health nila, di ba? Yung konting usapan, tsikahan sa Facebook,
kahit sa messenger man yan, sa WhatsApp, di ba, makaka-uplift na ng spirits yan. So kahit na wala silang love life, they know that they are appreciated, they know that people around them care about them, di ba? Yun naman yung importante, di ba? Kahit na wala tayong partner in love, meron tayong partners in life, kagaya ng mga barkada natin, di ba? Mga barkada ko nga, minsan na lang kami mag-uusap like mga once a month may magme-message sa Viber, oy, ayan, kamusta, di ba? Tapos kwentuhan na konti, tsikahan, and then mawawala ulit. Ganun talaga pag medyo matanda ka na, mga bata pa dyan, yun yung preview. The older you get, the lesser conversations with your friends are going to have. Kasi nga, you're gonna have your own lives na. Kami, parang nagme-meet kami once a year. No, twice a year maybe. Twice a year kapag may umuuwi na balikbayan or maraming nandito sa Manila. 'Di ba? Kasi nga maraming lumipad na rin nasa ibang bansa, 'di ba? So kapag umuwi sila, yun, that's our chance to be able to get together. And yung mga barkada ko, these are my high school friends. Galing pa sa high school. So sila na yung nag-stick until now. So sa inyo, I don't know kung mga elementary friends o yung mga barkada nyo or college friends, but in my case, yun yung mga nag-stick sa ating buhay. What else? Salamat sa mga nag-gift. Tapos yung mga magko-comment kung taga-saan kayo sa Parañaque, pakilapag lang po. And since tinulugan na ako nung aso ko dito, bibigyan ko pa sana ng treats. 'Di ba? Wala na. I'm gonna hurry buy na dahil I'm sure ng iba sa inyo baka may Valentine's pa. But let's see. Flip natin yung camera. So, yan, para happy si Topsy. Ba't di ko makain? Kumakain ng apple yan eh. Pero ayaw niya ngayon. Bye ka na. Okay. Wala na, tinatamad na siya. So, with that, maraming salamat sa pakikinig. Tapusin ko na lang yung apple ko. Kung makatch nyo to after, I'm gonna post this in Facebook too. Para may Valentine's na usapan din doon, tsikahan. And makapag-comment din doon. Kung hindi kayo nagpa-follow sa Facebook, please follow, same handle. Konsi Eric Martinez. Salamat. Bayan. Salamat sa pakikinig. Happy Valentine's Day. Mabuhay ang Parañaque. Muli ako po si Eric Martinez. Tumatakbo bilang konsehal dito sa District 1. Sana pakikwento sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak para alam nila na may independent na naglalakas ng loob na alternatibo naman sa local na politics natin. Maraming salamat and comment lang kayo. Thank you. Paano ba ito patayin? Ayan. Bye.